Hallelujah! Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay sama-samang umawit at magpuri sa ating Diyos sa buhay. Itaas natin ating mga kamay at palakpak sa Kanya. Halina't sama-sama! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa, halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap pa rin sa iyo, Panginoon. Ang mga pagpapalam, lubos-lubos, minsan ang aking kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin, at sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang isa na laging buhaw sa'yo. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapalam, lubos-lubos, minsan ang aking kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin, at sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang isa na laging buhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang isa na laging buhaw sa'yo, na laging buhaw sa'yo, na laging buhaw sa'yo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah.
patuloy po nating awitan at sambahin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Tunay na ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi nagkukulang kailanman. Kaya naman, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasamba. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti
to our communion. Luke 22:19-20 says, "And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, 'This is my body given for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after the supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.'" His loving instruction is that we are to remember him as we partake of the Holy Communion. Jesus wanted us to be conscious of how his body was broken for our wholeness and his blood was shed for the forgiveness of our sins. And whenever we partake in this consciousness, we proclaim the Lord's death till he comes. Let us pray. Lord, cover us with your blood and heal us by your stripes. Nagdideklara kami na ang communion na ito ay may kapangyarihang magpagaling ng aming mga sakit at karamdaman. Sa pagtanggap namin ng tinapay at laman ng sarong ito ay maging contact point ng aming kagalingan emotionally, physically, mentally, spiritually, financially. In Jesus' name, amen. Let us eat the bread and drink the cup. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Dumako po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa 2 Korinto 9 verse 7, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Kapatid, sa ating pagbibigay, huwag nating titipirin ang Panginoon. Magbigay tayo ng nararapat sapagkat kung ano ang ating ibinigay ay siya ring ating matatanggap. Magbigay tayo ng may kasiyahan at bukal sa ating mga puso, tulad ng pagbibigay ng Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi niya tayo tinitipid at masaya siyang ipinagkakaloob sa atin ang lahat, anuman ang ating hilingin. Napakabuti ng ating Diyos sa atin kung kaya't nararapat na ipagkaloob natin ang para sa ating Panginoon bilang ating pasasalamat sa kanyang mga ginagawa sa atin. Napakabuti ng ating Panginoon dahil lahat ipinagkakaloob niya sa atin. Sige po, tayo po ay magbigay ng bukal sa ating mga puso para po sa ating Panginoon. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga accounts na makikita niyo po sa inyong mga screen. Maraming salamat po. Have a blessed day, guys. We are about to hear and receive the fresh word of God from our pastor. We would like everyone to respect the ministry of the word. Please avoid distractions, no roaming around, no chatting and use of cell phones, and avoid talking to the one next to your seat. Please have your Bibles and take note every message you hear from the man of God. Just relax and enjoy the word of God.
Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Sana po kayo po ay napagpapala ng ating church online worship celebration at ng ating church on-site worship celebration. Alinman o saan man tayo sa dalawang ito, siguraduhin nyo lang na kayo po ay seryosong sumasabay sa pagsambang ginagawa natin tuwing linggo. Make it sure you really exalt God through our praise and worship. Kayo po ay sumabay sa ating pag-aawitan, pagpapalakpakan at pagsamba sa ating Panginoon. At kayo rin po ay mag-join po sa ating pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating paghahandog as we give our tithes and offering, send it to our church. Love God and love your church. And see to it that you listen attentively to the impartation of the Word of God and partake in our communion and receive the blessings of benediction. Today, I want to share this topic entitled, 4 Things God Uses for Our Transformation. Ang 4 na bagay na ginagamit ng Panginoong Diyos para sa ating pagbabago o sa ating transformation. Gusto niyo po bang malaman ang 4 na bagay kung paano tayo hinuhubog o binabago ng Panginoong Diyos? The Lord is on the process of transforming us from one level to another level. The Lord is changing us from one level of faith to another level of faith, from one level of glory to another level of glory, and from one level of strength to another level of strength. Kaya po ang pagbabago ay dapat paakyat, pasulong. Ang spiritual journey mo bilang Kristiyano ay dapat nag-i-improve, nagbabago ang karakter at kabuuan ng ating pagkatao. Lumalago, hindi lumalabo. At gumagamit ang Panginoon ng mga bagay na makatutulong sa ating paglago at pagbabago. Ano yung 4 na yun? What are those 4 things God uses for our transformation? Una, God uses His Word to transform you. Ginagamit ng Panginoong Diyos ang Kanyang salita upang baguhin ka at baguhin ako. Napakalaking tulong ng salita ng Panginoong Diyos para sa ating pagbabago. Some books inform, some books reform, only the Word of God transformed. Sabi ng Biblia sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. Sabi sa Tagalog, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa ating mga likong gawain, at sa pagsanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at ginagamit para sa ating pagbabago. Ang salita ng Diyos ay nagsasala ng isipan, nagtutuwid ng ugali, nagsisiyasat ng puso, nagtatama ng landasin, nagtutumpak ng mga balakin, nagpipino ng ating mga karakter, naguhulma ng ating galaw, gumagabay sa buhay, naglilinis ng ating kamay, nagpapakinang ng patotoo, nagdudulot ng pagbabago, nagliliwanag ng nadirim ng isipan. Sabi ng isang pilosopo, lahat ng magagawa ng Diyos ay magagawa na rin ng tao. Tingnan mo, sabi niya, gumawa ang Diyos ng buwan, inakyat ng tao yung buwan. At meron ng makina ngayon na kapag ang buhay na baka ipinasok, ipaglabas na sa lata na, karne norte na. Ngayon nagtanong isang Kristiyano, meron na bang makina o aparato na ginawa ang tao na kapag ipinasok ang masamang tao at halang na kaluluwa, paglabas ay matuwid at banal na? Wala. Ngunit ang sabi ng Kristiyanong ito, ngunit ang sinumang taong masama o halaang kaluluwa, sino man ang magpasakop sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na hawak ko, babaguhin at pababanalin siya ng Panginoon. Makapangyarihan ang Diyos at ang Kanyang salita na kapagbabago ng buhay. Sabi ng isang barbero hindi naniniwala sa Panginoon, walang Diyos, walang Diyos. Kung may Diyos, bakit madaming ganito? Bakit madaming pasaway, madaming mga makasalanan, may mga naguhubad na nagsasayaw doon sa loob ng beer house, may mga bigot sa wimpala ng mga buhay. Marami siyang sinabi kung bakit, sabi niya, walang Diyos, walang Diyos. At nagtanong ang mamang Kristiyano, sapagkat meron siyang nakitang isang mama na sobrang haba ng buhok. Sabi niya,
akala ko ba barbero ka? Eh bakit ang haba-haba ng buhok ng mamang yun? Sabi ng mamang ateista, oo, barbero ako. Eh kung barbero ka, bakit ang haba-haba ng buhok ng mamang yun? Sabi ng barbero, oo, barbero ako. Pero magugupitan ko lang siya kung lalapit siya sa akin. Sabi ng Kristiyano, tama ka kapatid, tama ka sa sinabi mo. Magugupitan mo lang siya kapag lalapit siya sa iyo. Gayon din ang Panginoong Diyos. Makagagawa lang ang Panginoon ng pagbabago kapag matutong lumapit sa kanyang mga tao. Ang salita ng Diyos at ang Panginoon ay tunay na nakapagbabago ng ating buhay. Sabi ni Haring David, your word have I hid in my heart that I might not sin against you. Aklat ng Awit 119 verse 11. At sabi ni Haring David, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 19 verse 105. Salita mo'y tanglaw na sa aking patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Dahil sa word ng Panginoon, buhay ay nababago. Kaya wag po kayong magtaka mga kapatid, kung bakit tuwing tayo ay nagtitipon-tipon, tuwing linggo, sabado, tuwing church celebration at cell group meetings, ang salita ng Panginoon ay ating ginagamit upang tayo ipaguhin ng Panginoon. Ulitin ko ang sabi ng 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At ito'y magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa mga maling katuruan, sa pagtutuwid sa ating likong gawain, at sa pagsanay para sa matuwid na pamumuhay. God uses His Word to transform you. Ginagamit ng Panginoon ng kanyang salita upang baguhin ka at baguhin ako. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay lagi nating kasama. Araw-araw in our morning devotion and in our evening devotion at sa ating pagtitipon-tipon, laging may salita ng Panginoong Diyos. Pangalawa, God uses difficult people to transform you. Ulitin ko kapatid, pangalawang ginagamit ng Panginoon para baguhin ka, God uses difficult people to transform you. Difficult people cannot be avoided. You can find them in your workplace, in your office. You can find them sa school, sa loob ng church, and at worst, sa loob ng bahay mo mismo, kasama mo. Maraming difficult people. They may be your classmate, office mate, cellmate, churchmate, friend, husband or wife, son, daughter, lolo, lola, apo, kapitbahay, ibang tao. May mga difficult people sa buhay po natin, kapatid. And sometimes, they are very good people, and sometimes, they are so difficult people. Ito mga difficult people na ito na ginagamit ng Panginoon upang baguhin tayo, ay sila yung mga taong laging naghahanap ng mali. Naghahanap lagi ng mali. Ang laging nakikita ay ang pangit. Ang mga maliliit na bagay ay pinalalaki. Binabantayan lagi ang kilos mo, ang sasabihin mo. Minsan hihingi ng opinyon, pero laging nauuwi sa diskusyon. Ito mga difficult people na ito, kapag malungkot ka, gusto mas sumaya ka. Pero kapag masaya ka, gusto malungkot ka. Hindi mo maintindihan. Kapag kain ka ng kain, sasabihan ka matakaw, puro ka nalang kain. Pero kapag ayaw mong kumain, pinipilit kang kumain. Sadyang may mga tao sa paligid mo na difficult people sa iyo. Mang-iinis sa iyo. Mahilig mamuna. Magaling mag-criticize. Pakialamera sa buhay. Mahilig bumasag ng trip. Alam mo kapatid, ginagamit sila ng Diyos. Naranasan mo na ba na nananahimik ka sa isang tabi? Kwentuhan ka ng walang kakwenta-kwenta at kapag nag-react ka, ikaw na ngayon ang may kasalanan. Alam mo, ang sabi ng Proverbs 27 verse 17, iron sharpens iron. Alam mo kapatid, hindi mo mapapractice ang patience hanggat hindi ka nakakaengkwentro ng mga taong pagpapasensyahan mo. You cannot practice love and forgiveness without difficult people around you. Napapractice ang patience, napapractice ang forgiveness, long-suffering, self-control, napapractice ang understanding and commitment and wisdom
Kapag may difficult people, doon mo mapapaktis yung fruit of the Holy Spirit kung gumagana na sa iyo. Marunong ka nang magpatawad, magpasensya, habaan ng pisi. May mga difficult people. Meron ang kwento Sabi, yung unang taon daw ng mag-asawa, tahimik ang lahat. Sa unang taon ng mag-asawa, tahimik ang lahat. Bakit? Honeymoon. Pero sa pagsasama daw ng mga mag-asawa, sa pangalawang taon, ay maingay si Mr. at nakikinig si Mrs. Sa ikatlong taon, si Mrs. ang maingay, si Mr. na ngayon ang nakikinig. Pero kapag dumating na ang pang-apat na taon, pareho na silang madaldal, pareho na silang maingay, pareho na silang nagsasalita, nagtatalakan, at ang mga kapitbahay ang nakikinig. Sa gitna ng mga difficult people, mapapraktis natin kung paano lawakan ng pangunawa, ang pagpapasensya, ang pagpapakumbaba, ang pagpipigil sa sarili, at ang pagpapatawad. Alam mo, sa gitna ng mga difficult people, yung mga taong panay kasinungalingan ang ibinibintang kay Esteban, habang sila ay pinagbibintangan si Esteban at binabato si Esteban hanggang sa mamatay, nakita nila ang mukha ni Esteban na ang mukha ay tila mukha ng isang anghel. Nagulat sila. Biro mo, ang dami nilang paratang, kasinungalingan at pang-aaping ginawa sa lingkod ng Diyos ni Esteban. When they looked at him, they were amazed. Sapagkat ang mukha ni Esteban ay mukha ng isang anghel. Kailan kaya ito mangyayari sa iyo at sa akin? There is calmness. Sa mga panahon na may mga difficult people around, there is calmness in you. Andoon ang kapanatagan, relax lang ang puso at isipan. God uses difficult people to transform you. Pangatlo, na ginagamit ng Panginoon, God uses difficult situation to transform you. Ginagamit ng Panginoon Diyos ang mga mahihirap na sitwasyon at pagkakataon upang baguhin tayo. Sabi ng Biblia, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. Unang Pedro 1:6-7. Sabi pa ng talata, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nabibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Santiago 1:2-5. Alam mo kapatid, inaalaw ng Diyos ang mga difficult situation para baguhin po tayo. Inaalaw ng Panginoon ang difficult people at ang difficult situation to transform each one of us. Sa mga difficult situation, natututo tayong maging seryoso. Natututo tayong manalangin na ramdam mo, panalangin mo. Crisis sometimes leads people to Christ. Sabi ng Biblia sa Aklat ng Awit, before I was afflicted, I went astray. But now I have learned to obey your words. Awit 119:67. Ang sariling dati-ratay namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Minsan kapatid, mapagtatanto din natin na blessing pa din na maituturing ang mga hindi magandang sirkumstansyang nangyayari sa atin. Natututo tayong magbago, bumabait ang tao. Natuturuang sumunod sa Diyos. Sabi nga, kapag walang peligro,
disko-disko. Pero kapag nasa peligro, Diyos ko, natututo tayong tumingala sa Diyos at humingi ng karunungang malusutan at ma-overcome ang mga difficult situations o mga pagsubok sa buhay. Ikaw kapatid, ano na ang mga naging difficult situations mo? Marami tayong mga difficult situations, mga problema ang ating kinakaharap, mga pagsubok sa loob ng tahanan, pagsubok sa relasyon, sa mag-ina, mag-ama, mag-asawa, magkapatid, sa magulang, sa anak, relasyon sa kapwa, pagsubok sa kalusugan, sa mga sakit at karamdaman, at iba't ibang mga trials ng buhay. God uses difficult situations to transform us, to transform me and to transform you. Pang-apat, kapatid, na ginagamit ng Panginoon upang baguhin tayo, ito, God uses time to transform you. Ginagamit ng Panginoon ang panahon, ang oras, ang panahon lumilipas upang baguhin po tayo. There is always room for change. Ako po'y naniniwala dyan, kapatid. Sa paglipas ng panahon, paglipas ng oras, nagbabago din ang tao. Yung dating pasaway, nababago. Sabi nga, don't judge a person dahil sa kahapon niya. Baka mas matino pa yan sa iyo kapag nagbago yan. Over the course of time, may mga taong nababago. Merong oras at panahon na dumarating para sa turning point ng isang tao. Transformation doesn't happen overnight. But over the course of time, natatransform, nagbabago ang tao. Sabi ng Biblia, binibigyan niya ng pagkakataon at panahon ang bawat isa na magbago. Meron nga nung bata pa, pasaway. Nung bata pa, talagang makulit at talagang sakit ng ulo ng kanyang magulang. Ngunit pagdaan ng mga taon at araw, pag nagmamature na, tumitino din ang buhay, nagbabago din. May turning point ang bawat isa. At sana, kapatid, huwag mong imintis yung time na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Gaya ng alibughang anak, sapat na panahon ang inantay para matutong magpakumbaba at matutong umuwi ng kanyang bahay. Pinagsamang kombinasyon ng sapat na panahon at difficult situation, nangyari ang transformation sa alibughang anak. Sabi nga ng kanta, binabago mo ako araw-araw. Araw-araw binabago tayo ng ating Panginoon. Merong isang pasaway na ang pangalan ay Onesimo sa Biblia. Siya ay isang alipin ng kanyang among si Philemon na taga Colosas. Alam mo, sa kwento ni Onesimo, sakit ng ulo ni Philemon si Onesimo. Si Philemon ay isang Kristiyanong may kaya sa buhay at si Onesimo ay isa sa kanyang alipin. At naging sakit ng ulo ni Philemon si Onesimo. As a matter of fact, nakulong si Onesimo dahil pinagnakawan niya ang kanyang among si Philemon. Pero ayon sa kwento, doon sa bilangguan, sa kulungan, naengkwentro ni Onesimo si Apostol Pablo. Doon sila nagkita ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo. And that was his turning point of his conversion and transformation. Yun ang simula ng kanyang conversion and transformation. Na disciple sa loob ng kulungan si Onesimo. Kaya nga, kapag titingnan natin ang sulat ni Apostol Pablo kay Philemon, nang lalaya na si Onesimo, sumulat si Apostol Pablo kay Philemon. Philemon, aking kapatid, tanggapin mong muli si Onesimo, hindi na bilang isang alipin, kundi bilang isang kapatid sa pananampalataya. Malakas ang loob ni Apostol Pablo na pabalikin si Onesimo dahil alam niya nagbago na ang mamang ito. Over the course of time, nagbabago ang tao. Kombinasyon ng mga difficult people, difficult situation, at salita ng Diyos, at ang panahon. May turning point ang tao. May mga tao nga, nung makulong,
doon nagbago sa loob ng kulungan. Nung ma-hospital, nung ma-aksidente, nung matukhang, ay natutong tumamba sa ating Panginoon. Nung ma-hospital at malagay sa alanganin ng buhay, yun ang naging turning point upang magbago at maglingkod sa ating Panginoong Diyos. It is said that many people never think about God until they have crisis in their life. May mga taong hindi nakakaalala sa Diyos hanggat walang krisis na naiengkwentro sa buhay. When crisis arise, people remember Christ. Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Sabi sa aklat ng Galatia. 2 Peter chapter 3 verse 9, binibigyan niya ng pagkakataon, ng time, ang bawat isa na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Sapagkat ayaw niya na isa man ay mapahamak. Sabi na aklat ng Efesos 5:16, masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti, redeeming the time for the days are evil. Gawin natin, kapatid, ang assignment natin. Abutin natin sila. Let us win them and disciple them. 4 na bagay kung paano tayo binabago ng ating Panginoon. Ikaw at ako at ang ating mga mahal sa buhay at kapitbahay mo, ito ang ginagamit ng Panginoon para baguhin tayo. God uses the Word of God to transform us. God uses difficult people to transform us. God uses difficult situation, and God uses time to transform us. Ginagamit ng Diyos ito sa bawat tao. Madalas, pinagsasama-sama para ang isang tao ay matauhan at matutong hanapin ang tamang landas ng buhay. Purihin ang Panginoon sa araw nito. Sana po kayo po ay napagpala ng mga salita ng Diyos. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Magsitayo po tayo and I want to declare benediction. Itaas po natin ating mga kamay at ako'y nagdideklara, ang kapayapaan ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. Happy Lord's Day to everyone.